Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong mga hayop sa ating kalikasan na dahil sa sobrang kakaiba ang kanilang itsura, ay talaga namang napakahirap paniwalaan na totoo pala sila. Kaya mula sa hayop na umiinom gamit ang kanilang balat hanggang sa insektong nababalot ng kayamanan, ay pag-usapan natin ang 10 maalamat na hayop na hindi mo paniniwalaang totoo pala. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Thorny Devil. Kung makakasalubong mo ang Thorny Devil ay siguradong hindi ka agad maniniwala na totoo ang hayop nito na hindi may pagkakailang merong kakaibang itsura mula sa katawan nito na matinik. Meron din 2 sungay sa kanyang ulo ang Thorny Devil kaya't ipinangalan nito sa demonyo. Ngunit kahit na mukhang nakakatakot ng hayop na ito ay hindi sila agresibo o nakakapinsala sa mga tao, kung saan matatakotin pa nga ang mga Thorny Devil kaya't meron silang peking ulo sa kanilang batok na ginagamit nila para lokohin ng mga nagtatangkang umatake sa kanila. Sadyang kakaiba ang mga Thorny Devil dahil meron silang nakamamanghang pamamaraan para uminom ng tubig, kung saan ang mga tubig na tumatama sa kanila ay hinihigop nila mula sa kanilang balat hanggang sa kanilang bunganga. Yo, kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik! Number 9, Glaucus atlanticus sea slug. So nung tingin mo sa hayop na ito ay sigurado akong iisipin mo agad na mayroon itong napakagandang itsura na sadyang nakakahalina, kung saan mataas ang tsansa na isipin mong gawa-gawa lamang ang nilalang na ito. Ang hayop ay tinatawag na Glaucus atlanticus na isang uri ng sea slug, kung saan tinatawag din silang blue sea dragon o kaya asul na anghel dahil sa kanilang inaangking kagandahan. Ngunit dapat mong malaman na hindi ka dapat matukso sa kanilang panlabas na anyo dahil kung sakali mong madikit sa kanila ay posibleng malagay sa peligro ang iyong buhay. Ito ay dulot na ang Glaucus atlanticus ay kayang ipunin ng kamandag ng ibang mga hayop na kanyang kinain, kaya't kung sakali man na makagat ka nila ay agad na makakaramdam ka ng pagkahilo, pagsusuka, pamamantal at marami pang ibang mga sakit sa katawan. Number 8, water deer. Sigurado akong pamilyar ka na kung ano ang mga vampira. Ngunit alam mo ba na ang hindi totoong nilalang na ito ay posibleng totoo pala, kung saan kahit pa ang hayop ay pwedeng maging vampira? Halimbawa na lamang nito ay ang water deer na kilala din bilang vampire deer, kung saan ang mga lalaking usa ay mayroong 2 mahabang pangil kaysa sa nakasanayang mga sungay na talaga namang mayahalin tulad natin sa mga vampira. Meron ding mga ilan sa mga vampire deer na may sungay, ngunit dahil sa mahaba nilang pangil ay maliit lamang ang nagiging sukat ng mga ito. Pero hindi ka dapat mangamba sa usang ito na kahit pa may mahabang mga pangil ay hindi nakapagdudulot ng peligro sa mga tao. Dahil kahit na mukha silang vampira ay kagaya ng ibang uri ng usa ay halaman lamang ang kinakain ng hayop na ito. Number 7, Greater Loporina. Maniwala ka man o sa hindi, ay totoo ang hayop na ito na tinatawag na Greater Loporina na matatagpuan sa kagubatan ng New Guinea, kung saan itinuturing ang mga lalaking ibon na isa sa pinaka-nakamamanghang ibon sa mundo, dulot sa kanilang kakaibang pamamaraan ng pangakakit sa mga babae, kung saan dahil sa kakaunti lang mga mababaeng Greater Loporina ay matindi ang labanan para akitin sila. Ang ginagawa ng mga lalaking ibon ay sumasayaw sila paikot sa babae at pinapakita ang kanilang balahibo sa kanilang leeg na pwede nilang palapadin para magmukhang kalahating buwan na talaga namang nagpapamangha sa lahat ng nakakakita rito, kaya't madami ang hindi agad naniniwala na totoo pala ang ibon na ito. Number 6, Narwhal. Alam mo ba na mayroong hayop sa ating kalikasan na posibleng ituring na parang kagaya sa mythological na nilalang na tinatawag na unicorn? Ang hayop nito ay ang narwhal na mayroong isang napakahabang sungay na nakalagay sa kanilang noo na matapos pag-aralan ng mga eksperto ay isang ngipin pala ng hayop. Nakakalungkot nga lang isipin na dahil sa kakaibang itsura ng mga narwhal ay sobrang bumaba ang kanilang populasyon dulot na madalas silang hinuhuli at pinapatay ng mga mangangaso sa kadila ng madaming naniniwala na mahiwaga ang kanilang sungay at nakakagamot ito ng mga sakit. Sinasabi din na libo-libong narwhal ang namamatay kada taon na talaga namang naging dahilan para malapit na silang maubos. Number 5, Okapi.
Nakakasigurado ako na kung sakali mang makita mo ang larawan ng hayop na ito ay agad mong iisipin na edited ito sa kadahilan ng ang hayop ay mukhang pinagsamang giraffe at zebra. Ngunit totoo ang nilalang na ito na tinatawag na okapi na matatagpuan sa bansang Congo, kung saan matapos silang pag-aralan ng mga eksperto ay napag-alaman na kalapit silang kamag-anak ng mga giraffe na madali mong mahahalata dahil sa haba ng kanilang leeg at laki ng kanilang pangangatawan. Hindi tulad ng ibang hayop ay madalas na gusto ng mga okapi ang mag-isa na naging dahilan para bumaba ang kanilang populasyon at sa kasalukuyan ay endangered na nga sila. Number 4. Tardigrade. Alam mo ba na ang pinakamatibay na hayop sa buong mundo ay mayroong napakaliit na katawan na kung saan mahihirapan ng lahat ng tao na makita ito gamit lamang ang ating mga mata. Ang hayop na ito ay ang tardigrade na talaga namang mahihirapan kang paniwalaan dahil kaya nitong mabuhay sa mga lugar na imposibleng tirhan ng kahit na sino, kagaya ng aktibong bulkan, malalim na bahagi ng ating karagatan, nagyayalong klima at pati na sa labas ng ating planeta. Kaya talaga namang hindi nakatakataka ang titulo nito bilang pinakamatibay na nilalang sa buong mundo. Number 3. Giant Golden Crown Flying Fox. Hindi may kakaila ng mga paniki ang isa sa pinaka-nakakatakot na hayop sa mundo. Kaya talaga namang nakakagulat malaman na mayroon palang paniki na kayang umabot sa lapad kung nakabuka ang kanilang pakpak sa humigit kumulang 5.5 talampakan, kung saan posible na itong maging kasing haba ng isang tao. Ito ay ang Giant Golden Crown Flying Fox na matatagpuan dito sa bansang Pilipinas, kung saan kahit na sadyang nakakatakot at hindi ka panipaniwala ang kanilang itsura ay hindi sila nakadudulot ng peligro sa mga tao. Subalit ay nakakatulong pa nga sila sa ating kalikasan dahil ang paniki na ito ay isang uri ng fruit bat na dumudumi ng buto ng mga prutas na kanilang kinakain na nagiging dahilan para kumalat at dumami ang mga halaman at mga puno. Number 2. Leafy Sea Dragon. Sigurado ako na kung sakaling makasalubong mo ang nilalang na ito sa ating karagatan ay hindi mo agad siya mapapansin dulot na ang kanilang itsura ay madali mo lamang mapagkakamalan bilang isang halaman. Ang nilalang na ito ay ang Leafy Sea Dragon na matatagpuan sa katubigan ng bansang Australia, kung saan kinagamit nila ang kanilang kakaibang itsura bilang balat kayo para makaiwas sa mga nagtatangkang kumain sa kanila. Sa kasalukuyan ay endangered na ang Leafy Sea Dragon dulot sa matinding polusyon sa ating karagatan at paghuli sa kanila para ilagay sa mga aquarium. Kaya't pinoprotektahan na ng bansang Australia ang kakaibang hayop na ito upang hindi sila tuluyang maubos. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay tignan ang kakaibang hayop na ito na may alin tulad sa mitolohiyang nilalang ng bansang Grego na tinatawag na griffin, kung saan ang hayop ay mayroong ulo na parang ibon ngunit may katawan naman ito na katulad sa leon dulot na mayroon itong 4 na paa. Sinasabi din ng maraming mga tao na nakakita na sila ng ganito sa kalikasan, kaya talaga namang hindi may tatanggi na posibleng ang isang nilalang na lumalabas lamang sa mga kwento-kwento ay totoo pala. Number 1. Golden Tortoise Beetle. Talaga namang hindi mo agad paniniwalaan na totoo ang hayop na ito dahil sa kakaiba nitong itsura na madali mo lamang mapagkakamalan bilang isang piraso ng ginto. Ang hayop ay ang Golden Tortoise Beetle na matatagpuan sa bansang Amerika, kung saan madalas silang makita na mayroong kulay ginto. Ngunit may mga pagkakataon din na nagiging kulay pula ang kanilang balat na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin niya ipapaliwanag ng mga eksperto dulot na hindi pa masyado na pag-aaralan ang gintong sa lagubang na ito. Dahil dito ay tinuturing talagang yaman ng mga Golden Tortoise Beetle, hindi lamang dahil sa kanilang itsura na parang isang ginto, kundi dahil sa pagkadami-dami pang kaalaman na posibleng matuklasan sa kanila. At yan ang bubobuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang puno ng sorpresa ang ating kalikasan na kahit mga hayop na akala nating sa palabas lang natin makikita ay posibleng totoo pala. Kaya para sa'yo, alin sa mga hayop sa ating listahan ng pinakapaborito mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.